Magandang umaga po mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Tuesday, November 14, 2023. Sa ngayon po ay nagbubunyi ang kampo at pamilya ni Senator Laila de Lima. Kaya pag-usapan po natin itong issue na ito na mainit sa ngayon, yung tungkol kay Senator Laila de Lima. Alam nyo, dati po, nung panahon ni Duterte, noon na siya ay kinasuhan, during those times na kinasuhan siya, even nung nakulong na nga siya, diba sari-saring kasiraan po ang nangyari sa kanya, sa pagkataon niya, pati sa pagkababae niya. At matagal din pong panahon na ako ay naniwala. Opo. Pasensya na po. Pero ito pong mga kasinungalingan ng isang kasinungalingang ginagawa ng isang reigning government. Especially noon na bago pa lang yung Duterte administration, na medyo pa may paniwala pa ako dyan, kasi nga ibinoto ko po yan Ibinoto ko siya, kinampanya ko pa. kasi nga po medyo sawa na tayo sa mga trapo, kaya naisip ko na sumubok ng iba, yung medyo unique. Ngayon, so nung panahon nga po yun, mga panahong yon na bago pa lang itong Duterte regime, ay naniniwala pa ako sa kanya. Kaya nung kinasuhan itong si Laila de Lima, at nang siya finally na nga po nakulong, sobrang naniwala po ako sa mga akusasyon tungkol sa kanya, na pati ako sobrang mababa yung naging pagtingin ko sa kanya. Although kababayan, kasi nga parehong Bicol, medyo ngayon lately ko lang po na napag-alaman na puro pala kasinungalingan at paninira dito kay Laila de Lima yung nangyari. Kaya ang nakakalungkot po pala dito sa Pilipinas, dito sa lipunan natin, sa gobyerno, na kapag pala ikaw ay naninindigan sa kabutihan, at pag kinalaban mo ay ang nakaupong pangulo, pag kinalaban mo ang administrasyon, mapapahamak ka. So, kaya pala nitong si Pangulong Marcos na ang nakaupo, na 'di ba nagkaroon ng issue na parang pinagtangkaan siya na assassination attempt, at minungkahi nga po sinuggest ni Pangulong Bongbong na ilipat siya sa isang mas safe na kulungan, house arrest ba kumbaga. Pero hindi nga po siya pumayag, kasi ang gusto niyang mangyari yung totoong kalayaan. Na ngayon, na medyo nakamit na niya, dahil nga po na nag-grant na yung kanyang bail application, although ito ay temporary pa lang dahil on bail pa lang po, hindi pa tapos ang kaso, but it is almost done. Sabihin nating mga nasa 99% na. Almost na yan. Almost done. Ngayon, nakakalungkot pong isipin na dito sa bansa natin, yung sinasabi nila na gumagana ang hustisya, hindi po Di po ba? Marami pong mga instances dito sa atin
na alam natin na hindi gumagana ang hustisya. Ito na lang po na kaso ni Senator Laila de Lima. Ito po ay malaking kaso ng injustice. Imagine, isang malakas at masasabi nating makapangyarihan din na tao dahil she was a sitting senator, elected senator, pero nagawang sirain, ikulong ng mahabang panahon. Deprived of freedom, deprived of the job that she was elected for. Kung sa isang may kapangyarihang tao kagaya ni Laila de Lima ay nangyari po ito, what more talaga sa maliliit na tao? So masasabi man natin na gumagana ang ating hustisya sa Pilipinas. Kagaya po nitong ICC na marami po dyan ang kumukontra, kagaya ni Amy Marcos, na bias daw ito, bias daw sa Western countries. Bakit daw kasi ang Amerika ay hindi kasali? Ang opinion ko dyan, kaya hindi sumali ang Amerika, kasi ang Amerika po, gumagana ang kanilang justice system. Sa Amerika kasi, walang sinisino, kay celebrity, kay politiko, kay makapangyarihang tao, nagagawa nilang ipakulong. Kaya hindi kailangan ng Amerika ang outside justice. Pero sa mga kagaya natin, kagaya ng bansa natin, lalo na dito sa Pilipinas na napakarampant talaga ng injustice, kailangan po talaga kasali tayo sa ICC. Lalo na itong kaso ni de Lima na ang may pakana sa kanyang mga sinapit na pagdurusa ay isang pangulo mismo. Presidente mismo. How ironic po, mga kababayan. Kasi 'di ba, ang isang pangulo ng bansa, siya po dapat yung nangangalaga sa mga mamamayan. Nagpapatupad ng hustisya. Pero sa pangyayaring ito, yung pangulo pa mismo ang nagpahamak sa tao. Sa kapwa niya at sa mamamayan mas mababa sa kanya. So nasaan ang hustisya? Kaya marapat lang na kasali tayo ng ICC. At sana nga patikimin na ito ng ICC. Ngayon, sari-saring reaksyon galing sa iba-ibang sektor, Una, ako ang masasabi ko lang, ngayon lang po ako naniwala na puro pala kasinungalingan yung ginawa ng Duterte administration kay Laila de Lima. Kaya dapat lang na balikan. Nakakatawa na nakakangiri itong pangyayari na ganito na kapag ang isang tao na nasa kapangyarihan ay nagagawa na sirain ang isang tao, pero pag siya ay nawala na sa posisyon, babalikan nung kanyang sinira at magre-revenge, maghihigante. So parang may cycle. Tapos pag halimbawa nabalik na naman ulit sa posisyon yung dati, na sana wag na. Ibig ko sabihin, halimbawang ngayon wala sa posisyon ang Duterte, pag binalikan niya ng de Lima, ng kampo ng de Lima,
sana nga maparusahan. Pero paano ka mo kapag naupo uli ang isang kampo ng Duterte, halimbawa si Sara? O di pa, bali ka na naman, walang tigil na gantihan. So, parang walang kwenta. Walang kakwenta-kwentang hustisya na kung sino ang malakas, kung sino ang nakaposisyon, siya ang kaya niyang gawin ng kahit anong gusto. Ibang-iba po sa Western countries sa Amerika, iba. Sa Amerika, kahit pangulo, kahit dating pangulo, ay kayang ipakulong. Kahit malalaking celebrity, kayang ipakulong. At sa ibang bansa po, kagaya ng Amerika, na yung mga bansa po na talagang sibilisado, mataas ang antas ng sibilisasyon. May mga may delikadesa ang tao. Sa mga politiko halimbawa. Sa politiko, kapag ang politiko doon sa mga bansang iyon ay nagkaroon ng kaso na nakakahiya, kusang nagre-resign, kusang bumababa sa pwesto. May delikadesa. Pero dito po sa Pilipinas, kahit huling-huli na, pilit pa rin kumakapit sa pwesto. At gagawin po ang lahat ng kasinungalingan at pag-iwas, sari-saring mga kwento ang natatahi, wag lang maparusahan. At kahit na nga naparusahan na, nakakabalik pa rin sa posisyon. Tingnan mo yung mga nakasuhan ng mabibigat na kaso kagaya ng plunder. Di ba? Si Jinggoy Estrada at saka si Bong Revilla. Di ba nakulong nga yan? Sino ang nagpalabas niyan? Tapos ngayon parang walang nangyari. Wala pong delikadesa. Masasabi po ba natin parang unfair naman na sabihin na walang delikadesa ang Pilipino? Kasi damay po tayong lahat. Bilang isang lahi. Politiko kaya? Pilipinong politiko, walang delikadesa. Saan ka ba dito nakakita sa Pilipinas ng sino halimbawa sa ating recent memory ang isang politiko na naakusahan or napagbintangan pero pilit pa rin kung hindi tatakas, pilit na magtatahi ng mga kwento na ililigtas niya ang sarili niya. Imbis na mag-resign, ang kapal ng mukha. Di po ba? Yan po ang politikong Pilipino. Makapal ang mukha, walang hiya, sinungaling, walang delikadesa. Karamihan ng politikong Pilipino, ganun. Kaya marapat lang na kasali tayo ng ICC. Kasi hindi po natin kayang i-implement ang hustisya dito sa sarili nating bansa. Kailangan pa ng outside justice system para makapagbigay ng hustisya. Itong si Leila de Lima, di ba? Matagal na pong pinipressure ng international community si President Marcos Bongbong na palayain, bigyan ng pagkakataon na madinig, na medyo natagalan pa bago ito nangyari. Siyempre,
Hindi naman po basta-basta, hindi naman, kumbaga, hindi yun ang priority ni Bongbong Marcos. But at least this time, maaga pa naman, di ba? Nasa second year pa lang naman si PBBM eh. At least ang ginawa niya, hindi siya nangialam. Hindi siya nakialam sa justice system. Kaya kita mo, maganda ang bunga. Kasi oras na nangialam ang nakaupong kapangyarihan, mapaparusahan talaga kahit inosente. Ito na nga lang po na nangyaring ito kay Dilima. Sabi ni Bato de la Rosa, tungkol dito sa paglaya na to ni Leila de Lima, bakit daw nung panahon bakit daw itong huwes, itong justice system natin, bakit nung palalayain din lang naman daw pala si Leila, bakit hindi ginawa noong panahon ni Duterte? Bakit ngayon napalaya? Alam mo kung bakit, Bato de la Rosa? Paanong palalayain ni Duterte na siya nga mismo ang nagpakulong? Kunwari ka pa, Bato? Kayo, pinagkaisahan ninyo si Leila de Lima. Di ba kayo ang nagtahi ng mga kwento na paninira sa kanya? Nagtanong ka pa na bakit hindi pinalaya noon? O di ba nangingialam nga kayo? Tapos ngayon parang ipinapahiwatig mo na nangialam si BBM dyan sa paglaya ni Leila de Lima. Parang gusto mong ipahiwatig sa taong bayan na nangialam si Bongbong Marcos kaya nakalaya si Leila de Lima. Hindi nga po nakialam kaya nga lumaya. 'Di ba? Mas tama 'yun, 'di ba? Hinayaan ni Bongbong Marcos na magtrabaho yung justice system. Dahil, di ba, walang pakialaman ang judiciary, executive, and legislative. At ikaw, Bato, humanda ka, isa ka sa babalikan ni Leila de Lima. Magsalita ito parang walang kautak-utak eh. Natuyo na yata ang utak nito kasi walang buhok eh. Masyadong expose yung utak sa araw. Manda kayo. Parang wala sa hulog ang pinagsasasabi. Kaya ngayon, ito po ang sisti niyan, di ba yung opposition, yung Dilawan group, wala silang leader ngayon. Wala silang presidential bet para sa 2028. Ang sisti nito, ano kaya kung si Leila de Lima ang gagawin nilang presidential bet? O di maghaharap sila ni Sara? Bongga, di ba? Bongga! Maganda yan. Sige. Sige, Leila. Magharap kayo ni Sara. Di ba mga kababayan? Magandang laban yan. I support. Kaya kuwi daw po tayo sa mga Duterte, ha? Wag na po nating hahayaan na maupo ang mga yan sa Malacanang. Mapapahamak tayong lahat. Di ba, mga kababayan? Hanggang dito na lamang po. And thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.